Sa unang pagkakataon ay natawag ni Johanna ang magulang niya ng sabay. Hindi niya akalain na darating ang araw na yon kung kaya napakasaya ng puso niya. Sabay niyang niyakap ang dalawa nang sobrang higpit na ikinayakap din sa kanya ng dalawa. Nagkatinginan pa si Stella at Maximus. Sa isa't isa't kapwa mayroong mga ngiti sa kanilang labi. I miss you both so much. Sama-sama naman po tayong matulog. Bibong sabi nito sa kanila. We will do that, my daughter. Kapag nakalipat na tayo sa bahay ko, okay? Ngiting sabi ni Maximus na ikinatuwa lalo ng bata. Yay! I'm so excited na! Anak, napatingin siya sa ina nang tawagin siya nito. I'm sorry kung hindi nakauwi si mommy kagabi. Sabi ni Stella na merong pag-aalala sa kanyang muka na agad namang ikinailing ni Johanna. No, it's okay mommy. Pinaliwanag naman po sa akin ni daddy ng maayos kagabi. Isa pa, huwag ka na po mag-alala dahil alam ko na po ang lahat. Actually, nung nandun pa lang po ako sa lugar kung saan nila ako dinala, alam ko na si daddy ang dahilan kung bakit nila ako kinuha. Nagulat sila dahil sa sinabi ni Johanna, maging si Maximus. You mean, alam mo na bago ko pa sabihin? Kaya naman pala hindi ka na nagulat nang sabihin ko. Tila natatauhan na sabi ni Maximus, may kinakamot bahagya ni Johanna sa buhok niya. Opo, sinabi din kasi nung lalaking kumuha sa akin na ako daw ang susi para matalo kanila. Tila baliwala nang sabi ni Johanna. May kinabuntong hininga ni Stella. Anak, magsabi ka lang sa amin ng daddy mo kung natatakot ka, okay? Hindi ka namin pababayaan. Hindi na namin nahayaan na maulit yon. Napatingin si Johanna kay Stella na nagtataka. Takot, Mami? Ako? No, ang totoo niyan, ang cool nga eh. Nakakita ko ng totoong baril at live na barilan. Sabi ng bata at umarte pa na meron siyang baril na hawak at pinagbabaril yon sa kung saan. Literal na natigilan si Stella dahil doon at gulat na napatingin kay Maximus. That's what I am talking about. Mahinang sabi nito sa kanya at nagets na ni Stella kung ano reaksyon na sinasabi nito ng anak nila. Maya-may napatapik na siya sa kanyang noo. Bakit nga ba nakalimutan niya ang hilig ng anak niya na yon? Bukod sa pagluluto, pagdodrawing tulad niya ay hilig din nitong mga palabas na barilan. Grabe, hindi sa makapaniwala na naman na talaga ng anak niya ang mga pag-uugalit hilig nila ni Maximus. Totoo talagang sinasabi sa kanila noong nag-aaral pa siya na makukuha ng mga anak nila ang pag-uugali nila at hilig. Baby, mauna na muna si daddy, okay? Later at night, susundin ko na kayo para doon na kayo tumuloy sa bahay, okay? Ngiting sabi ni Maximus. Sure daddy, ihintayin ka po namin. Umalis na sila Maximus at Jo Marie matapos yon. Naiwan naman sila na puro kwento si Johanna sa kanya tungkol sa nangyari sa kanilang mag-ama kagabi noong wala siya. Masaya si Stella na makitang masaya ang anak. Yun naman talaga ang gusto niya. Ang makitang masaya ang anak, hindi yung umiiyak ito. Gagawin niya talagang lahat para lang hindi masaktan ng anak o umiyak man lang. Si Johanna na lang ang pinakamahalagang meron siya kanya. Kapag nawala ito'y sigurado siyang mababalo siya ng sobra-sobra. Na magtanghaling nakatulog si Johanna dahil sabi ni Nadine ay hindi ito nakatulog ng maayos dahil sa sobrang saya na kilala na siya ng ama bilang anak. Naroroon sila ngayon ni Nadine sa kwarto nilang mag-ina at pinagmasdan si Johanna na natutulog na. Sobrang saya niya kagabi kung alam mo lang. Banggit ni Nadine at naupo sa kabilang gilid ni Johanna at hinawakan ang kamay ng inaanak. Ngayon ko lang nakita na ganun kasaya si Johanna. Simula nang iluwal mo siya. Dugtong nito na ikinasang-ayon naman ni Stella. Iba talaga kapag ama ng pinag-uusapan. Iba pa rin kapag kumpleto na kayong pamilya. Muli pong sabi ni Nadine dahilan para maalala ni Stella ang kanyang mga magulang. Muling pumalibot sa kanya ang guilt dahil sa matagal niyang pagtatago sa mga to. Hindi malang nakita ng mga ito ang apo nila. Hindi napigilan ni Stellang maiyak dahil doon. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan sa bahay ni Maximus. Pakiramdam ko ang sama-sama kong anak, Nadine. Dahil sa sinabi ni Stella napatingin si Nadine sa kanya at tama siya, umiiyak na to.
Agad naman siyang nilapitan ng kaibigan at inilalayan upang doon sila sa may labas mag-usap dahil baka magising si Johanna. Estela, ano ba yung sinasabi mo ha? Wala kang masamang ginawa, okay? Sadyang nakatadhana na yung mangyari. Nakaupo na sila ngayon sa sala. Pinipilit ni Stella na paniwalaan ang sinasabi ni Nadine. Dahil yun naman talaga dapat. Pero kahit anong pag-iisip niya, ay sumasagi pa rin yun sa kanyang isipan. Hindi nga man lang niyakap ang mga to. Hindi na napigilan ni Stella ang mapahagulhol kung kaya niyakap siya ni Nadine. Shh! Sige, ilabas mo lang yan, Stella. Mas maganda na ilabas mong sakit dahil may ipon at may ipon yan sa'yo. Mas lalo siyang napaiyak dahil sa sinabi ni Nadine. Dahil na rin naging busy siya sa pag-aasikaso ng kanilang kumpanya at simula nang bumalik sila dito sa Pilipinas ay yun agad ang unang bagay na inasikaso niya. Wala na siyang oras para umiyak at damhin ng sakit na pagkawala ng mga magulang niya. Kung kaya ngayon niya lang nailabas ang sakit. Akala niya okay na siya. Akala niya kahit mag-iisang buwan na ang lumipas ay mawawala ng sakit. Ngunit kalaunan ay bumibigay rin yun hanggang sa iiyak na naman siya. Malaking pagsisisi talaga sa kanya na hindi siya umuwi nang mas maaga para makasama man lang ang mga magulang niya. Kinagabihan, habang hinihintay nila si Maximus ay lumabas si Johanna para magtapon ng basura. Mrs. Stella, natigilan si Stella na makilala niyang boses na yon at mula sa dilim ay lumitaw doon ang babaeng hindi niya inaasahang makikita niya. Cynthia? Miss Stella, please makinig po muna kayo sa akin, nanginginig na sabi ni Cynthia. Nakasuot ito ngayon ng sombrero at jacket, talagang tagong-tago para walang makakilala sa kanya. Si Stella naman ay kusang napaatras na makita niyang humakbang, papalapit sa kanya si Cynthia. Natigilan ng babae dahil sa naging aksyon ng kanyang dating amo. Kusa siyang napahinto at pinipigilan ang luha sa pagtulo. Pinagkatiwalaan kita, Cynthia. Paano mo nagawa to sa akin? Mahinang sabi ni Stella na lalong hindi kinasagot ni Cynthia. Sagutin mo ko, Cynthia! Nagulat ang babae dahil sa sigaw ni Stella. Napatingin siya dito at kitang-kita niyang galit at disappointment sa mukha nito. Hindi nito mapigilan pang pagtulo ng luha niya. Mrs. Stella, patawarin niyo po ako. Tanging nasabi ni Cynthia na ikinabuga ng hangin ni Stella. Kung hindi pa malalaman ni Elliot ang totoo at hindi niya napatunayan na wala siyang kasalanan, hahayaan mo na siyang masama sa paningin ko? Paano mo naatim na may ibang tao na mapagbintangan sa kasalanan mo, Cynthia? Wala kang puso. Napailing si Cynthia dahil sa sinabi niya at hindi na matigil ang pagtulo ng luha niya. Pagbibigyan kita ngayon, Cynthia. Galingan mo magtago dahil sisiguraduhin ko makukulong ka. Seryosong sabi ni Stella at tumalikod na upang umalis doon. Mrs. Stella, sandali! Ngunit hindi na siya nilingon ni Stella kung kaya nangihinang napasalampak sa sahig si Cynthia. Ang araw na kinatatakutan niya ay dumating na. Ang kanyang idolo na si Stella ay masama ng tingin sa kanya at kinamumuhian siya. Sa bagay, hindi naman niya ito masisisi dahil tama lang yun sa kanya. Totoo ang lahat ng bintang sa kanya. Siya ang tunay na nagnakaw sa kumpanya nila Stella noong nabubuhay pang magulang nito. Pero lahat ng yun ay hindi naman niya ginusto. Mabuting pakikitungo sa kanya ng magulang ni Stella. Kaya alam niya sa sarili niyang kabutihan din ang isusukli niya. Ngunit dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Ang maospital ang kanyang mama. Ang mama niya na nagpalaki sa kanya tumayo niyang magulang. Wala na kasi siyang magulang dahil ulila na siya. Maagang nawala ang mga ito nang dahil sa sunog at siya lang ang nakaligtas. Ang totoo ay hindi niya tunay na kadugo ang babae. Nakita lang siya nito sa isang gabi at kinupkup siya nito. Ito ang nagpaaral sa kanya at nagbihis. Utang na loob niya lahat ng meron siya sa babae. Kung kaya na magkasakit ito'y ginawa niya lahat para mailigtas ito. Ngunit malaking perang kailangan niya para sa pagpapa-opera nito. Meron kasi itong maliit na tumor sa ulo. Sabi ng doktor ay mabutit na agapan nila hanggat hindi pa yun lumalaki. Dahil kung lumaki yun ay baka hindi na nila maagapan pa. Kalahating taon na ang nakakalipas mula nang maoperahan ito at hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay at nasa ICU. Siyempre hindi niya magagawa lang na mag-isa. Sana man siya kukuha ng ganong kalaking halaga, hindi ba? Merong lumapit sa kanyang hindi kilalang lalaki at sinabi na gusto siyang makausap ng amo nito. Hindi sana siya sasama dito dahil hindi naman niya kilalang mga ito.
Pero nang mabasa niyang sulat na nagsasabing meron siyang offer na nagkakahalaga na lahat ng gastusin ng mama niya, ay hindi siya nagdalawang isip na sumama. Ang taong yun, ang taong walang mukha ang siyang nag-utos sa kanya na magnakaw sa kumpanya nila Stella. Labag man sa kalooban niya at halos gabi-gabi siyang kinakain ng konsensya, ay pikit mata niya yung tinanggap para lamang magawa ang nais na hindi kilalang boss. Matagumpay naman niyang nagawa ang plano hanggang isang araw, muli siyang pinatawag nito at sinabi, kapag bumalik si Stella doon at nagtanong kung sino nagnakaw sa kumpanya, ay ibintang ang lahat kay Elliot Morales. Noong unay wala siyang idea kung anong mga sinasabi ng kanyang amo, pero nang mabalitaan niyang wala na mag-asawang Juarez ay napalugmok malamang siya. Alam niya ng kanyang amo ang may gawa ng bagay na yon, ngunit hindi naman niya magawang magsumbong dahil wala pa ring malay ang mama niya. Kapag nahintong sustento nito'y baka tuluyang hindi na ito magising. Kaya katulad noon ay pikit mata niyang tinanggap ang lahat. Gabi-gabi siyang umiiyak at humihingi ng tawad sa may kapal at ngayon. Natatanggap na niyang karma niya. Nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan ay meron siyang napansin na isang kulay pulang envelope na nakasingit sa may pinto ng bahay. Ang pulang envelope na yon ay familiar sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at iisang tao kagad ang pumasok sa kanyang isip. Agad niya yung kinuha at binasa. Meet me at the same place, same time. Basa niya sa nakasulat at napatingin sa paligid upang hanapin ang taong nagbigay nun. Ngunit wala siyang nakita. Dahil sa takot ay pumasok na siya sa loob at dali-daring sinara ang pintuan. Natanggap na niya, boss. Sabi ng isang lalaki na kamasid kay Cynthia. Good job. Tanging sagot ng tao na sa kabilang linya at napangisi pa. Umaayon ang lahat sa plano. Natatawang sabi nito na siyang pumalibot sa buong silid na kinalalagyan niya. Kinabukasan, maagang nagising si Cynthia para paghanda ng pagkikita nila ng taong hindi niya kilala. Katulad nito mga nakaraang araw ay nakadisguise siya dahil malay niya ba kung meron na palang naghahanap sa kanya. Tulad nga ng sinabi ni Stella ay papakulong siya nito. Handa naman siyang harapin ang nararapat na parusa para sa kanya. Pero bago yun, gusto niya munang malaman kung sino ang amo niya para maisumbong kay Stella. Tama, magsusumbong na siya. Wala na siyang pakialam kung magnanakaw ng tingin sa kanya ni Stella. Basta maisewalat niya lang tunay na may salarin. Sigurado pa naman siya na ito ang may kagagawan kung bakit namatay ang magulang nito. Isa pa, ihahabilin na lang niyang kanyang mama kay Stella. Mabait naman ito, kaya sigurado siyang mapoprotektahan nitong mama niya. Nakarating na siya sa lugar na lagi nilang pinagkakakitaan. Sa isang bar exclusive na alam niyang puro illegal na tao naman ang naroroon. Hindi nga rin niya alam kung paano siya nakakalabas ng buhay doon eh. Nasa loob na si boss. Sabi ng isang lalaki na nakasuot ng suit, kaya tinaguan siya nito. Sanay na siya dito, basta kapag nakasuot na itim ay alam niyang alagad na yun ng hindi kilalang amo. Huminga muna siya ng malalim habang pinihit ang pinto at pumasok sa loob. Hindi napigilan ni Stella ang kanyang luha nang makapasok siya sa loob ng kanilang bahay. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay niloko siya at ngayon na nakita niya ito lalo lang siyang nakaramdam ng betrayal. Lalo na sa bibig pa nito nang galing. Stella, what happened? Alalang tanong ni Nadine nang makita siya nitong umiiyak. Agad na pinahid ni Stella ang kanyang luhat maging si Johanna ay nakita na rin siyang umiiyak. Kaya nagpunta siya sa sala at doon pinag-usapan. Ang nangyari, sakto naman ang dating ni Maximus at Jo Marie, kung kaya maging ang dalaway nakinig na sa balita. Siguradong hindi pa siya nakakalayo dito. Ipapakalat ko ng tauhan ko. Seryosong sabi ni Maximus na kagad ikinapigil ni Stella. Hayaan na muna natin siyang magtago. Gusto ko maramdaman niya ang takot bago siya tuluyang makulong. Dahil sa sinabi ni Stella ay napatango ang lalakit na paayos ng kanyang pagkakaupo. Okay ka na ba talaga, Stella? Nag-aalalang tanong ni Jo Marie sa kaibigan. Oo, hindi. Hindi ko sigurado, Jo Marie. Masakit sa akin ang mga nangyayari. Isa pa alam kong pinagkakatiwalaan din ng magulang ko si Cynthia. Kaya hindi lang ako disappointed ngayon. Kung nasan man sila'y alam kong malungkot sila. Hinagod naman ni Nadine ang likuran ng kaibigan dahil doon. Si Johanna naman ay hinawakan ng kamay ng ina. Mommy, wag na po kayong mag-alala. Sigurado ako na magiging maayos din ang lahat. Napangiti si Stella, hindi lang siya maging lahat sila dahil sa sinabing yun ni Johanna. Salamat anak. At hinalikan ni Stella ang unang anak.
Pero Mami, malakas pong pakiramdam ko na walang kinalaman si Ate Cynthia sa nangyari. Sabihin na po nating meron, pero pakiramdam ko po merong tao sa likod nun. Mas makapangyarihan. Natigilan sila sa sinabi ni Johanna at hindi makapaniwalang nakatingin dito. Saan mo naman nalaman ng ganyang mga salita, anak? Gulat na sabi ni Maximus dito. Sa TV po, inosenteng sabi nitong ikinatapik na mga ito sa noo. Kakanood mo yan ng action movies eh. Sabi ni Nadine, lalo na't pagkagising nito kanina, ay nanonood na ito kagad ng mga yon. Anak, wag mo munang isipin ng mga ganyang bagay, okay? 4 ka pa lang. Gusto kong enjoyin mo muna ang pagkabata mo. Pero Mommy, I want to be like Daddy. Gusto ko pong sumali sa kanila. Napanganga ang mga ito dahil sa sinabi ni Johanna. Imbis na sakyan ang sinabi ni Johanna, ay iniba na lang nila ang usapan para mawalain sa isip ng anak. Mabuti na lang ay nawala naman yun kay Johanna at hindi na naibalik pa ang topic na yun. Dahil magagabi na rin ay nagpasyang mga ito na umuwi na sa bahay ni Maximus. Kasama nila si Jomari na din, ngunit hindi doon natutuloy. Ang dalawa, uuwi din sila at isasama ni Jomari si Nadine. Sa bahay nito lalo na yun ang unang beses na makakapunta ito doon. Sa kanilang biyahe ay nakatulog na si Johanna. Kung kaya inakyat na muna nila ni Maximus at Stella ang anak. Dahil gustong gusto nito na makatabi sila ay sa kwarto na muna ni Maximus sila nahiga. Alam ng lalaki na malinis ng kwarto na mag-ina. Pero sa ngayon ay doon muna sila para kapag gising nito ay matuwang bata at tuluyang maalis sa isip ang sinabi nito kanina. Nang matapos ay bumaba na sila upang ihatid palabas ang mag-partner. Hindi ako makapaniwala na gusto ni Johanna na maging katulad mo, Max. Banggit ni Nadine habang nakaupo sila sa sala habang umiinom ng tubig. Hindi niya masisisi ang anak ko. Akala niya siguro laro lang ang lahat. Kailangan lang natin siyang libangin at ipasok sa school para hindi na niya maisip ang bagay na yun. Nabuhayan sila sa sinabing yun ni Maximus lalo na si Stella. Tama ka, kapag pumasok na si Johanna, magkakaroon siya ng kaibigan at malilibang na siya. Kapag nalibang siya, mawawala na si isip niyang tungkol sa mafia. Napatango ang mga ito sa sinabi ni Stella at sa huli nagpa siyang mga ito na maghanap na ng bagong school na papasukan ng anak. Ilang minuto pa ang lumipas ay hinatid na nila ang dalawa sa labas. Naruroon ang kotse ni Jomari dahil iniwan niya ito doon ng umaga. Thank you so much, Nadine. Kung wala ka hindi ko alam ang gagawin ko. Narinig na naman ang famous line na yun ni Stella sa kanya. Ginitian niyang kaibigan at kinurot ang pisngi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na para saan pat naging kaibigan mo ko? Napareklamo lang si Stella dahil doon ay kinatawa naman ang kaibigan. Sa isang araw ay aalis na rin ako. Alam mo naman na hindi ako pwedeng magtagal dito. Napaseryoso si Stella dahil doon at tumango. Muling nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, maging si Jomari at umalis na doon. Umakyat ng dalawa sa silid ni Maximus at nagpalipat ng kanilang pantulog. Dala na rin ni Stella ang kanilang gamit, kaya walang problema sa kanilang suot. Nang matapos ay nahiga na sila sa magkabilang gilid ni Johanna na mahimbing nang natutulog. Magkaharapan sila ngayon na dalawa't yakap si Johanna. Para na talaga sila ngayon isang tunay na pamilya. Thank you, Maximus. Putol ni Stella sa katahimikan na ikinagtingin sa kanya ng lalaki. Pareho kasi nilang pinagmamasdan ng anak. Thank you at tinanggap mo kami lalo ng anak ko. Correction, anak natin. Biglang sabi ng lalaki na ikinatingin ni Stella sa kanya. Biglang hinawakan ni Maximus ang kamay ni Stella at yakap si Johanna. Pinapangako ko sa'yo na hindi na kayo mapapahamak ni Johanna. Gagawin ko lahat para maging ligtas kayo. Napangiti si Stella dahil doon at tumango. Thank you din sa pag-aalaga at pagpapalaki sa anak natin. Kung tutuusin, pwede mo siyang ipalaglag nung araw na malaman mo. Buntis ka pero mas pinili mong palakihin siya. Kaya mas malaking pasasalamat ko sa'yo. Tinging sabi nito kay Stella, ni minsan na hindi yun sumagi sa isip niya. Isang blessing ang nasa sinapupunan niya kaya kahit anong pinagdaanan niya, nang panahon na yun na hindi niya magagawang gawin yun sa anak niya. Hayaan mo naman na ako mag-alaga sa inyo ngayon. Masaya si Stella na nakikita niyang ganong side ni Maximus. Isama mo pa na handa itong makapag-daddy. Sa kanyang anak kaya panatag ang loob niya. Sige na, matulog na tayo.
Tumango si Stella sa sinabi ni Maximus at ipinikit ng kanyang mata upang matulog. Boss, pinatawag niyo ako. Bungad na sabi ni Cynthia sa kanyang hindi kilalang amo. Katulad noon, merong harang kung saan ito nakaupo. Mabuti naman at nandito ka na, Cynthia. Gusto kitang purihin dahil sa magaling mong pagtatrabaho sa akin. Pagbutihin mo lang at sigurado akong mabubuhay ang mama mo. Napakuyom ng kamao si Cynthia dahil doon. Wala naman siyang magawa. Alam nito ng kahinaan niya ay ang kanyang mama, kung kaya lagi itong binabanggit sa kanya sa tuwing magkikita sila. Isa pang dahilan kung bakit hindi niya malaman kung babae ba o lalaking kausap dahil sa voice changer na gamit nito. Panlalaki ang boses na yon pero bakit pa kay ramdam niya ay hindi lalaking nasa likuran nun, voice changer na yon. Meron ulit akong ipapagawa sa'yo. Gusto ko na patayin mo si Stella Juarez. Nagulat si Cynthia dahil sa kanyang narinig at agad na napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Mrs. Stella, sigaw sa kanyang isipan. Hindi niya magagawa, lalo na kay Stella. Magnanakaw ay pwede pa pero ang pumatay ng tao ay pangwalang kaluluwa na. Araw-araw na nga siyang kinakain ng konsensya tapos ngayon gusto pa nito na pumatay siya? Hindi ko magagawa yan. Agad na sabi niya na ikinatawa ng nasa kabilang parte. Hindi magagawa? Bakit? Handa ka na bang mamaalam ang mama mo? Natahimik si Cynthia dahil doon. Nanginginig ng kamay niya at hindi alam kung anong gagawin. Ayaw niyang mawala ang mama niya pero mas lalong ayaw niyang patayin si Stella. Naiinip ako, Cynthia. Napaangat siya ng tingin na magsalita itong muli. Napakuyom siya ng kamao at punong-puno na siya sa among hindi naman niya kilala. Gusto niya na itong makilala para maputol ang lahat ng kasamaan nito. Walang pag-aalinlangan na hinawi ni Cynthia ang nakaharang sa pagitan nila ngunit nang maalis yun ay laking gulat niya nang makitang nawalang tao sa kabila. Sabi ko na nga ba't unti-unti binabaliktad mo na ako? Nanay yung balahibo niya at napatingin sa cellphone na nasa lamesa kung saan naroon ang boses. Isa pa lang niyang phone call at doon niya ito nakakausap. Mas lalong nanay yung balahibo niya nang maramdaman niya na merong malamig na bagay ang tumutok sa may sentido niya. Hindi na kailangang lingunin mula sa kanyang peripheral view ay nakita niyang lalaki. Sa may pinto na nakasuot habang nakatutok sa kanyang baril nito. Bumilis ang tibok ng puso niya at ramdam niyang pagtulo ng malalamig na pawis sa kanya. Narinig niya malakas na tawa na nasa kabilang linya na lalo niya ikinainis ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng kahit na anong kilos na ikakapahamak niya. Tandaan mo, Cynthia, nasa paligid lang ako. Kung hindi mo gagawin ang inuutos ko sa'yo, siya naman ang mapapahamak. At dahil nakatingin si Cynthia sa cellphone, ay nagulat siya nang mayroong lumabas sa screen. Yun ay footage ng kanyang mama na nakahiga habang nasa ICU. Oo na, gagawin ko na please. Huwag mong gagalawin ang mama ko. Sigaw niyang sabi na ikinatawa ng nasa kabilang linya, kasabay ng pagkakaalis ng baril sa kanyang sentido. Nanghihinang napaupo siya pabalik sa sofang naroroon habang tumutulong kanyang luha. Hanggang sa muli nating pagkikita, Cynthia. Huli niyang narinig sa hindi kilalang amo at tinangay na ng lalaki ang cellphone na yon. Nang makabawi na si Cynthia ng kanyang lakas ay umalis siya doon at dali-daling pumunta sa ospital kung nasaan ang mama niya. Katulad noon kapag pumupunta siya roon ay tanging tunog ng makina ang kanyang naririnig. Ang kanyang ina na wala pa ring malay ay tila natutulog lang. Ngunit ang kaibahan ay walang kasiguraduhan kung ito'y gigising pa. Naupo siya sa tabi nito at doon umiyak habang hawak ang kamay ng ina. Ma, please gumising ka na. Miss na kita. Iyak na sabi niya dito. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa. Nagangat siya ng tingin at tinignan ng natutulog na ina. Total, walang kasiguraduhan kung gigising ka pa't kapag sinaway kong amo ko, di mawawala ka sa akin. Mas gugustuhin ko nang sumama sa iyo, ma. Pareho na tayong mawawala sa mundong ito. Hindi ko hayaan na iwanan mo ko dito. Mas lalo nang napaiyak si Cynthia sa napagdesisyonan niya na yon. Para sa kanyang malabo ng kanyang future, lalo na't mayroong may hawak sa kanya na mas may kapangyarihan kaya wala siyang laban. Miss, mabutit bumalik ka na dito. Matagal ka nang hinihintay ni Doc at kakausapin ka niya. Napatingin si Cynthia sa nurse na dumating at agad na pinunasan ng kanyang luha. Dalhin mo ko kay Doc. Tumango sa kanyang nurse at pinasunod siya dito. Mga ilang minuto lang ay naroon na sila sa tapat ng isang office at naunang nurse para ipabatid na naroon na siya. Maya-maya pa'y pinapasok na siya nito.
Cynthia, ang tagal kitang hinihintay. Lumabas na itong nakaraan ng results ng mamamot. Hindi ko inaasahan to. Sa hindi malamang dahilan ay kinabahan na naman si Cynthia. Ano pa bang mas malalang bagay ang dapat niyang malaman ngayong araw? Pakiramdam niya kasi kapag may nalaman pa siyang nakakabigla ay hindi nakakayanin ng katawan niya. Akala ko ho ba, Dok, magaling na si Mama. Hinintay na lang natin na magising siya. Yun kasi ang sabi sa kanya ng doktor kaya kumakapit siya doon at hindi nawawalan ng pag-asa. Pero walang kasiguraduhan, tandaan mo yan, Iha. Napayuko siya sa sinabi nito at marahang tumango. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ito tungkol sa tumor niya. Nalaman namin na nagka-amnesyang mama mo. Hindi ba nabanggit mo na hindi kanya tunay na anak? Ano sinasagot niya sa'yo kapag tinatanong mo tungkol sa pamilya niya? Natigilan si Cynthia dahil doon. Ibinigay ng doktor sa kanyang isang folder na naglalaman ng test ng mama niya. Bigla naman niyang naalala ang mga panahon na nagtatanong siya sa ina tungkol sa pamilya niya at ang sinasabi nito sa kanya hindi nito maalala. Napatingin siya sa doktor at nagsalita. Sinasabi niya sa akin na wala siyang maalala. That explain why meron siyang amnesia. Nagkaroon siya ng major damage on her head. Kaya dinadevelop ang tumor sa ulo niya dahil doon. Tinignan ni Cynthia isa-isang papel na nasa loob ng envelope, lalo ng x-ray at CT scan ng ulo nito. Makakaapekto ba ito sa pagaling ni Mama, Doc? Alalang tanong nito. Actually, hindi. Good news pa nga dahil maaring bumalik ng alaala niya kung magigising siya. Nabuhayan si Cynthia dahil sa kanyang narinig. Sa kabila ng mga hindi magagandang naranasan niya ngayon, ay meron pa rin palang magandang balita. Doc, nagkaroon ng paggalawang patient. Nagulat silang pareho na biglang dumating ang nurse dala ang balitang yun. Si Cynthia kagad na napatay at sumunod sa mga ito. Magigising na ba ang mama niya? Sino nga kaya ang taong nagpapasunod kay Cynthia? Bakit gano'n na lang ang galit nito sa pamilya ni Stella? Magising na nga kaya ang ina ni Cynthia? Gawin kaya ng dalagang pinag-uutos sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.